Sa Sabang sa Palawan, may nagbabantay at nagmamasid. Binabantayan nila ang posibleng mananakop ng kanilang teritoryo. Hinanap namin ang tagabantay ng lugar. Nakita namin kakaiba yung langoy niya. At ito ang aming nakita. Pagsikat ng araw, nagsisimula na rin ang buhay ng mga wildlife sa Sabang. Kanya-kanya na sila sa paghahanap ng kanilang almusal. Pero may mas abala pa sa kanila. Ang itinuturing nilang tagabantay o warden ng Sabang, ang mga bayawak. May ilan na nag-iikot na sa mga bakawan. Binabaybay ng maliit na bayawak na ito ang kahabaan ng Sabang. Hanggang sa nakahanap siya ng spot para magbask o magpainit. Saka siya dito nahiga at nagpahinga. Paraiso para sa mga bayawak ang lugar na ito. Pero nag-alala ako sa itinuro sa akin ng guide. Ang sikat na residente rito, mga bayawak. At dito, tanggap sila ng mga tao bilang kaibigan. Pero minsan, ang residente at tagabantay ng Sabang nalalagay rin ang buhay sa alanganin. Habang nag-iikot at inoobserbahan ang mga bayawak, may napansin ang isang guide. Isang bayawak na lumalangoy para tumawid ng ilog. Hanggang sa Yung una hindi pa namin nakita na meron palang nylon na nakaangat. Tapos biglang ito na yung minimension ng isang guide na nahook siya. And parang I wanna help it kasi ang kapal ng nylon at saka yung hook niyan baka nandyan lang sa lalamunan. So it's so very tempting to try to capture it and take out the hook. kapag hindi ito matanggal, maaari niya itong ikamatay. Kaya, nagdesisyon akong lapitan at hulihin ang bayawak para tanggalin ang nylon. Nang makaramdam, kumaripas na rin ito ng takbo. Hindi ginagambala ang mga bayawak dito. Kahit pa tumawid sila sa kalapit na resort. Isa sila sa security ng lugar. Security laban sa mga mananakop. Tulad na lang ng mga cane toad at bubble frog. Invasive species ang mga ito,
Ibig sabihin, peste at hindi sila natural na nakikita sa ating bansa. Sa isang puno na ito, nagkukumpulan ang mga palaka. Pinapapak nila ang mga insektong naaakit sa ilaw. Para maabot ang ilang insekto, inakyat ng bubble frog ang puno gamit ang kanilang madikit na toe pads. Ang hindi nila alam, may nagmamasid sa kanila. Hindi welcome ang mga invasive o dayuhang gaya ng bubble frog sa lugar na ito. Agad silang pinuntahan ng bayawak on duty. Nang biglang, isang palaka ang nahuli ng bayawak. Meron siyang subo-subong palaka. Isang uri ng palaka na hindi native sa atin, kaya ang depensa niya is i-bloat yung sarili niya. Kaya nahirapan itong bayawak. Matyagang linulunok ng bayawak ang palaka. Busog na ang bayawak, nabawasan pa niya ang isang dayuhang palaka. Dito sa isang resort sa Palawan, nakita natin yung mga bayawak, pagala-gala lang siya. The clients, yung mga customer nila, hinahayaan lang yung mga bayawak, pati na rin yung mga staff, ano. So ito yung isang good example of coexistence. Hindi natin kailangan hulihin para sabihin i-rescue. Ganito yung sanang mangyari sa mga ibang lugar kung saan na-appreciate lang natin sila na padaan-daan, na naobserbahan natin sila. Ang pinapakita ng bayawak at tao dito ay isang malaking senyales ng respeto sa isa't isa. Kung sa ibang lugar pagkain ng tingin sa kanila, dito sa Sabang, isa silang kaibigan at kapitbahay, kasama ng mga taong namumuhay ng mapayapa.